niya sir mga ribulto nga binuhat sa kamot sa tao nga ginapasaan. O sige, no, nga ginapasaan, ginaalsa-alsa doon sa mga pagano at labis na kinatatakutan ng mga pagano. Yung ribulto na santo niyo na pinagpipistahan, di ba pinagprosesyon niyo yan? May mata, hindi makakita. May tainga pero hindi nakarinig. Ito ang sabi ng awit at Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang pupas ang pag-ibig na tatanging katapatan. Ganito ang laging tanong na aming mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging niniwika, ang Diyos namin ay nasa langit, naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginawa at kung ano ang ibigin. Ginawa sa ang ilang mga Diyos-Diyos, ginawa ng pilak, ang kanilang mga Diyos-Diyos, binuhat sa kamot sa tao. Totoo nga, dahil may mga mata, apan hindi makikita, may mga ilong, may mga gininawa, apan wala'y kinabuhi, adunay paa, apan hindi makalakad, mayroong kamay, pero hindi nakakahikap, ang mga Diyos-Diyos, o ang nagbuhat, o ang misalig sa mga Diyos-Diyos, ay nagiging katulad ng mga Diyos-Diyos na hindi na makikita dahil may mga mata na mga kapatid. Hindi na ito sila makikita. Hindi na sila makikita kasi naniniwala sila sa mga ribulto. Isa lang ang Diyos natin mga kapatid. Unang Timoteo 2:4-5. Buot sa Diyos na maluwas ang tanang tao o masayod sa kamaturan. At ay may usalaman ka Diyos, may usalaman ka tigpatiniwala o manlalaban tali sa Diyos o sa mga tao. Mao si Kristo na nagpagkatao. Wag ka, hindi mo kailangan yung ribulto, hindi mo kailangan si Maria. Ang kailangan mo kapatid ay si Kristo. Juan 14:1 na tutasay. Mga kaigsunan, si Jesus ang dalan, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay na walang hanggan, hindi sa ribulto. Ilan o limbong, ilan, mga kapatid, yung ribulto. Bakit? Anong sinasabi ng Habakuk 2:18? Unsay kapuslanan, unsay kapuslanan sa mga linilok, sa mga ribulto, sa mga lalawas, abay ko dito. Kaya nagatudlo sa mga tao sa kapatatan. So walang itinuturo ang ribulto mga kapatid na katotohanan, puro kasinungalingan. Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa Habakuk 2:18. Mga kapatid, mamulat ang inyong mga mata. Buhay ang ating Panginoong Jesucristo nasa langit, wala sa ribulto. Wala sa ribulto mga igsoon. Mga igsoon, ilabay ang imong ribulto. O sunugin mo yung ribulto mo. Kasi wala, ano yan, kang satanas yan. Yung ribulto yan mga kapatid. Hindi yan sa Diyos. Okay? Switch time o 37 pa? Pagkabos. Okay mga kaigsunan. So yun po ang katotohanan, no? Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. So, alam niyo kapatid, itong mga karamihan dito, bulag. At nalalaman ko na sila ay bulag kasi naniniwala sila sa mga ribulto. So hindi na ipagtataka na may mga tao talaga doon na alam nila ang katotohanan pero hindi nila tanggapin ang katotohanan kasi bulag na sila. Alright. Okay. So natapos na po yung 5 minutes na pahayag ng ating kapatid na Brad Archie from Soldiers of Jesus Christ. Ito po yung pangalan ng simbahan niya, ha? Soldiers of Jesus Christ Synagogue. Sige. So, andito naman si Brother, isang ministro ng Saksi ni Jehovah, si Brother Paul, na naging katoliko na rin. At masigasig na ipahayag yung katotohanan. No? So, Brother Red, sa iyo na itong microphone at bibigyan kita ng 5 minutes na Hindi ko galay.
magpahayag ka patungkol po sa imahe o larawan na sinasabi ni Brad Archie na ito po ang mga larawan ng Simbahang Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. So, ito po yun ang ipahayag mo, Brad Jared. Yan. Magandang hapon mga kapatid. Okay lang ba kayo? Ngayon, nakita natin yung pinapahayag ng tao ni Sipur masinungalingan eh. Lahat ng binabasa niya out of context. Babasa sa Habakuk. Babasa doon sa mga reboot. Out of context niya dyan, RG. Dahil naisulat yan, wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano ba? Tapos sasabihin mo pa yung mga tao, mga bulag. Baka ikaw yung bulag. Kaya ka pinagsak ng teacher mo, kaya ka pinapagalitan eh. Bakit? 4-4 ng ikalawang purito. Sabi ni Pablo, hindi ko sabi. Kaya kung tututulan mo ako, ang makakalaban mo si Apostol Pablo. Anong sabi? Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito, kaya ng Diyos mo, ang mga isip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, sabi niya kanina, lahat daw may mga reporto ay sa demonyo. Kapag sa amin ka, kawawa ka, Archie. Kasi halos lahat ng tao itong Katoliko, hindi marunong magtimpi eh. Buti yung mga taga-Buhol, mababait eh. Talagang sinusunod yung 5:44, 3:9 ng unang Pedro. Na ano? Na huwag gantihin ng masama sa masama't alipos sa salipos ka, kundi pagpapala. At yun ang ginagawa ng mga taga-Buhol na ginagalit mo. Ayun, ang dami mong mga binasang talata, lahat eka ng may rebulto sa demonyo. Hindi ibig sabihin pala sa demonyo yung Diyos dahil nagtutong gumawa ng rebulto. Katunayan, sa 6:29 ng unang hari, galit siya pa kay Maria, ang Hebrew nun ay Miklayet. Graven image o gaya o feminine, gaya ni Maria. Hindi pwede pala yung rebulto ni Maria, gaya ng nasa sa 6:29 ng unang hari. Ang sabi, at inukitan niya ang panig ng bahay ng mga larawan at ng mga inukit. Sa'yo wala TV nakalagay. Tapos magdadasal ka sa harap ng TV, di sinasampo mo pala yung TV. Yun ang definition nito eh. Hindi porket nananalangin ka sa harap, sinasampa mo na, ibig sabihin pala, sinasampa ka rin ng mga miyembro mo. Bakit? Nananalangin yung mga miyembro mo nasa harap mo. Aba, Diyos-Diyosan ka nalabas mo no, dahil yun ang definition mo ng Diyos-Diyosan at Anyedes. Mali. Out of context lahat ng binabasa mo. Kaya nga maganda dito yung formal discussion tayo, yung may moderator, para makro-cross-examine ko kung ano yung mga sinasabi mong kalokohan. O lahat ng sinasabi mong panloloko sa mga tao, lalo na dito. Ngayon, maglalatag ako, pakinggan mo sana. Kasi kilala kita eh. Ang ginagawa mo, sumasapaw ka ng sumasapaw, doon sa kalaban mo, sigaw ka ng sigaw, out of context ka, may kaayusan ba yan? Walang kaayusan yan. Kaya yung sinasabi mo sa mga tao na sila yung mga binulag, ikaw yung unang-unang binulag. Dahil ang sinasabi ni Pablo na 4:4 ng ikalawang Korinto, yan ang nababagay sa iyo, RT Anyedes. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa Disney. Sunod. Para sa ba? Para sa? Okay na ba? Asan na ano natin? Wala pa eh. Di Ramsey. Pasok ka na agad. 3 minutes pa. May 3 minutes pa. Ngayon, pwede bang rebulto ayon sa Biblia? Pwede. Kaya nang nasa sa 6:29 ng unang hari, yan lang muna ilalatag ko dahil isa-isahin ko yan sa lahat ng instant ni RT. At ang Hebrew, interlineal nun ay Miklayet. Ibig sabihin, graven image o feminine graven image gaya ni Maria. Diba? Hindi pwede pala rebulto ni Maria. Ngayon, tatanungin mo ko in Old New Testament. O sige, sasagutin kita mamaya. Pero madadaanin ko muna lahat ng patutsada mo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin lahat ng sinasabi ni RG ay pawang out of context lang. Bakit? Babasa sa Habakuk, babasa na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa kanya, ibig sabihin pala ang Diyos nagutos rin gumawa ng Diyos-Diyosan. Grabe naman ang Diyos mo, RG Anyedes. Bakit? 3:10 ng ikalawang kronika at saka banal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may tengang hindi nakakarinig gaya ng nasa braso mo, hindi may Diyos-Diyosan ka rin sa braso, hindi yan. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. Okay na ba? Okay na? May minute? Okay na? Pataanin na natin. Vlogger na ang tanan. Shoutout sa ating 49 viewers.
Ganun eh, viewers dahil. So grabe kay Moto Estiksono okay, tinutwist nila yung katotohanan. Pero alam niyo ba kapatid, yung lahat ng nagdadasal ng ribulto ay mga hangal. Ano ba yung hangal? Mga buang sa Bisaya. Sabi ng Panginoon, Isaiah 44:9, walang kwintang tao ang gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan at ang mga ribultong ito ay labis ng pinahalagahan at walang halaga. Sila rin ay ang makapapagtunay na ang iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon hindi nakakakita at ang nalalaman, kaya mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang mga tao gumagawa ng ribulto at sumasamba sa mga ribulto. Ang kapertiro naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Giniguhitan niya ito ng anyong tao sa kainukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen at pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi nakikita na bubulag. Itong mga tao na to, kapatid, sa kinilan ko, mga bulag ito eh. Kasi naniniwala sila sa ribulto gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ba iksoon is ribulto ba? Hindi. Suway ang Diyos, mga kapatid. So ang sabi dito iksoon, at tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. So hindi na ikapagtataka, mga kapatid, na itong bata na ito, mga kapatid, ginamit ng Diablo at sinirahan ang kanyang mata at ang kanyang kasing-kasing, mga kapatid. Yun po yun ang sinasabi. Kasi mga kapatid, ang demonyo nagpuyo sa ribulto. Ipadayag 9:20. Kaya ang mga tao na wala mga matay sa katapusan, nga hampak sa kalibutan, nga na nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga pinuhat, sa kamot sa tao. Yung santo niyo, gawa ng kamay ng tao. Bakit ka lumuluhod yan? Bakit ka lumuluhod? Bakit mo ipinaposisyon yan? Sabi ng Panginoon, Lucas 4:8, si Jesus mingon, bawa ka Satanas, sambahin mo ang Diyos lamang at siya lang ang imong alagaran. Siya lang. Tanga ka ba? Nag-aalaga ka. Pinaanuhan mo yung ribulto, gagawa ng kamay ng tao. Diyos ba yan? Yun ba yung Diyos mo, kapatid? Na kung may sakuna, bubuhatin mo. Yun ba yung Diyos mo? Bakit ka nagdadasal dyan? Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yun eh. Mapapahiya ang lahat ng mga tao, itong mga tao na to, na lahat ng sumasamba, kampon sila ng demonyo. Kampon ni demonyo. Ang tanan nga mitahod o misimba sa ribulto o nagpista sa ribulto, mga kaigsunat. Hindi naman Diyos yan eh. Hindi yun Diyos yan. Isa lang Diyos natin, ang Diyos sa langit. So ano pagsabi dito? Kamangmangan. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lubusan na siyang nagliligaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong iyon ay isang Diyos-Diyosan. So dili na ikalimot, sir, ma'am. Kakining mga tawhana, dili na mo dawat unsay tinuod, babaga na lagnaw. Ano man, Roma 1:25, sa ang kamaturan, maitungod sa Diyos. Ilang gipulian, o kakak ang kamaturan, o mo ilang gisimba, o gilagaran, ang mga pinuhat sa kamot sa tao, na unta ang mabubuhat, na maunta ang angay, dagod, hangtod sa kanturan. Amen. Maya naman kayo, mga Romano, Pagano, Katoliko. Pinalitan niyo yung katotohanan na dapat sambahin ang lumalang, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Edukado pa man ang kamo. Mga engineer, abogado, mga doktor, mga pare. Tapos lumuluhod sa isang walang buhay na ribulto. Yun ba yung tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto. Mo kanay gusto samahan nga magasimba kaniya, magasimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos, Espiritu man, o ka managsimba kaniya, kinaanglan, managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Huwag kang magdasal na nasa ribulto. Si Kristo nagpakamatay doon sa cross, tapos ipagpalit mo sa ribultong Maria. Ipagpalit mo, nagdadasal ka sa hindi Diyos.
naman. Bright ka naman, matilino ka naman. Pinalitan niyo yung katotohanan. Managot kayo lahat, mga kapatid. Lahat ng sumasamba sa mga ripulto, mga kapatid, doon papunta sa impirno. Di pa niyang 28. Apa ng mga talawan, ang mga walang magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang pagkagod, itambog sa linaw, kakalayo, o kasupre, o maugato, ang ikaduhang kabatayon. Lahat kayo, sister. Mind nyo, sasabihin ko sa inyo, nakarinig lahat dito. Pag hindi kayo magkabitaw ng mga ribultong iyon, impirno ang kalalagyan sa lahat ng mga sumunda. Mind nyo, mga kapatid, hukmanta sa Ginoo, gipadayag no 27. Kaya ang tao mamatay sa makausa kay gayon, o tapos na mo ang paghukom sa Diyos. Tapos sabihin nyo, yung ribulto nyo buhay, bakit ka nagdadasal sa ribulto? Magpatulong ka ba dyan? Napatay mo yan eh! Wala pang nabubuhay? Ilan bang bayad nyo sa mga pare? Mga kapatid, mamulat tayo sa ating mga mata. Buksan nyo yung isipan nyo. Huwag puro garbo. Huwag kayong pride, mga kaigsunan. Impirno ang papunta. Shoutout sa ating 50 viewers. Baho na tuloy ng mic. Ayan, mga kapatid, kitang-kita natin lahat ng latag ni Archie. Binasa niya yung 1.25 ng Roma. Basahin natin, ano? Baho kasi naman. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Unang-una, wala naman sa aral katoliko na pinalitan natin yung aral ng Diyos ng kasinungalingan. At ang definition ng Diyos, ayon sa Biblia na hindi alam ni Archie, sa 8.4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na di totoo. Historically speaking, biblically speaking, ang mga santos banal, nag-exist sa Biblia. Dinidilig sila Diyos-Diyos gaya ng sinasabi mo. Tapos sabi mo, walang kwenta yung nagpapatira pa. Ibig sabihin pala si Josue, walang kwenta. 7:6 na Josue, hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. Ano ang katuruan ng mga apostol sa kaban ng Panginoon? Kung saan nagpatira pa o lumuhod si Josue, Huwebes 5 ng Hebreo, merong dalawang larawang inanyuan. At pag sinabing larawang inanyuan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, therefore, si Propeta Josue pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ikaw rin pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? O, tingnan natin ito. Dahil itong picture ni Archie Añetes, nagpatira pa sa Diyos-Diyos. Tingnan nyo, mga igsoon, mga kapatid. Kung para sa kanya, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa ribulto, gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, ibig sabihin pala si Archie Añetes ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, wala rin pala siyang kwenta, gaya ng sinasabi niya at bulag. Di lahat ng sinabi niya, bumalik rin sa kanya. Kung baga dumuran siya pataas, tumali rin sa kanyang mismo bunganga. Lahat ng sinasabi niya. O, di ba? Kasi ang birada ka kasi ng birada eh. Di mo alam yung pinagsasasabi mo, ginagawa mo rin pala eh. O, paano mo ngayon tututulan yan? Ginawa mo yan. O, Archie Añetes, kita mo, o, nagsipak ka isang tuber. Nagluod ka, nagsamba ka sa Diyos-Diyos. Sabi mo, Diyos-Diyos si San Vicente Ferrer. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na si San Vicente Ferrer, si San Antonio, lahat ng mga santo ay Diyos. Dahil isa lang naman talaga ang Diyos, gaya ng sinabi mo ang Ama at si Kristo, at yung sinasabi na Trinidad, o sa Trinidad, the 17 of Revelation na Trinity. At yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. At wala kang mababasa sa CCC na sinasamba ang ribulto. Kasi yun ang definition pa Pag lumuhod, sumamba, ibig sabihin, ikaw rin pala, sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, tingnan nyo, mga kapatid. O, kitang-kita na. O, paano mo tututulan Archie Añetes to? Ikaw na mismo nag-ano neto. Tapos, magsasalita-salita ka, may kodigo ka pa, ako walang kodigo. Lalaman ko, out of context lahat ng sinasabi mo. Dahil lahat ng talata, lahat ng bersikulo, lahat ng kapitulo na binabasa mo, out of context. Walang aral niya ng Iglesia Katolika. Na sumamba sa kahoy, sumamba sa ribulto. Kaya kami lumuluhod, Archie Añetes, ilang beses na siya sinasabi, hindi lang ako unang nagsabi sa'yo neto, si Bro Paul, si Bro Edgar, si Bro Caloy, hindi ka pa rin nakikinig.
O, kaya yung sinasabi mong hindi sa Diyos at sa demonyo, ikaw yon dahil hindi ka nakikinig. Dahil lang sa Diyos, ulitin ko, Botyo 47 ng 1, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses ka na sinabihan ng salita ng Diyos, dahil sa 7:6 ng Josue, na ang pagluhod ay hindi pagsamba, kundi pagrespeto sa banal na bagay, hindi ka ba rin nakikinig? Lahat ng sinabi mo sa mga kapatid naming Katoliko sa demonyo, lapat sa'yo dahil hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga kung pwede ka lang paluhin ng hanger, paluhin kita ng hanger eh. Okay na. So, klaro-klaro mga kapatid, no, tinitwist nila. Si Joshua mga kapatid, kirupin yan eh. Hindi naman tao yan, anghel yan. Pero yung pinagpipistahan ninyo, gawa ng kamay ng mga tao. Hindi naman Diyos yun eh. At saka, yung Diyos ng ating Panginoon, pinapahintulutan si Moses na magawa ka ng kirupin. Hindi taong ripulto na pinagpipistahan ninyo. Ano ang tawag sa inyong lahat dito? Kayong lahat dito mga kapatid, mga hangal kayo, mga buhang kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaalam ni Solomon, kahangalan ang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakalagahangal sa lahat ng tao. Wala namang buhay yung ribulto, tapos sumasamba ka. Anong tawag mo dyan? Hangal. Hangal ang taong sumasamba. Hindi daw sumasamba kasi lumuluhod lang, kaya worship. Hindi pa tanggapin. Hindi daw sumasamba. So, ganito mga kapatid, silang sumasamba sa mga bagay ng likha ng tao, larawan ng tao, nayari ng ginto, bilag, ay hamak na batong linilog noong unang panahon. May isang mahusay na manlililog na pumuputol na isang punong kahoy, inalisan ng balot at ginagawang isang kasangkapan na maaring pakinabangan ng tao. Pinulot niya ang pinagtatabasan at ginamit ang panggatong sa pagluluto, sa pagkain para siya mga bubusog. May isang piraso na walang magagamit sapagkat ito'y balitot-balitot at sanga, at ang oras na siyang ginagawa ay maingat nitong hinuhugisan at ginagawa ng isang larawang tao. Kaya ka naman kapatid, isa lang ang Diyos natin. Exodo 21 mga kaigsunan, unang sugo o dos mga kaigsunan. Dili ka magpatunog laing Diyos, gawas lamang ka nako. Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diyos ba yan yung ribulto? Magkuha ka ng siminto. So, connection eh. Magkuha ka ng siminto, tapos buhangin, tapos ulmahin mo ng purmang tao, tapos luluhod ka. Kaya nga sinasabi dito, kamangmangan ay sila'y nagpapamamarunong. Pero mangmang pala kapatid. Ito ang sabi ng Roma 1:21 ngadto sa 27 mga kaigsunan. Sa ingila nilang Diyos, apan wala nila paghimayaa. Ang ilang mga salabutan, nangitgitan. Matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang diay. Ganun buang-buang man Apostol Pablo, ang mga Romano, 23, imbes nila imayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mauna nagimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Tingnan niyo, nagprosesyon ni Maria, wala kamay ng tao. Anong nangyari? Gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa balaway nga gitingwa sa ilang kagalingon. Paitsing ko, kaya ang kamaturan mahitungod sa Diyos. Ilang gibulian o bakak ang kamaturan o may ilang gisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa kamot sa tao. Naulta ang magbubuhat, kamaulta ang angay dagon hagtod sa kagtulan namin. Unsay na mo sa mga tao nga naglunog di punto nga santos. 26, o kang ilang mga babayi nakikilawas sa isig ka babayi. Paawa ka naman kapatid. 27 mga kaigsunan, o kang ilang mga lalaki nakikunay sa pakikilawas sa isig ka lalaki na imong tinunglo ang ribulto. Yung sumasamba sa ribulto, ay tinunglo na cause ng ating Panginoon. Kasi yung sumasamba daw, kasi pinalitan nila yung katotohanan, ang kanilang mga babae hindi na gumagamit doon sa mga lalaki. Nag-unay na mga kapatid, hilado gilas na magkailiwason. Muna'y tunglo mga kaigsunan. Muna'y tunglo sa Ginoo. Huwag nagahimong mga bayot. Mas maayo pang hayop man sir
Kay mo ila pagbayit to bayit to laki. Pero ang tao nga nagluhod og gibulto, kinakaila nga kana di siya, bayi na siya bayisan ng giunay. Sakto ba na? Sakto ba na iksuot? Nagibuhat ninyo, ikaw amahan ka. Doon na kay anak nga babae, dalag kag tumboy, imong panalanginan. Doon ay laki, o sa ilong na yung ripulto na pinagluhudan mo eh. Sabi ng Panginoon, di ka magbuhat, o Diyos, libay sa unsang, nagbuhay sa larawan sa tao. Anong ginagawa mo? Larawan ng tao yung santo, pinagpipistahan mo pa, ipinaglalaban mo pa yung walang buhay. Tapos si Kristo na buhay, hindi mo ipinaglalaban. Andon siya ngayon mga kapatid, doon sa hibin, doon sa gingarihan, hindi di sa ripulto. Ayaw mo pailan sa mga pare. Ang mga pare sumala sa Biblia, baka ako ng limpungan. Malakyas, 2:8 mga kaigsunan. Ang mga pare, wala ninyo tudluhi ang mga tao sa kamaturan o wala ninyo sunda ang akong kasuguan o gagaan sa mga tao ang nanagpakasala tungod ka ninyo. Kasi lumuluhod na yung mga tao sa ripulto eh. Awang-awa ko sa inyo mga kapatid. Ano naman, nakikita ko na kung saan kayo papunta pag hindi kayo makabitaw. Time. Karen. Wala ba yan? Wala. Gusto na natin. Puro revolto yan. Gusto na natin para sila. Gusto na natin. Ang una na to is Brad Archie. Si Brad Archie at si Brad Jared ang mag cross-examination. No? Cross-examination ni Brad Archie at ni Brad Jared. So ngayon, bibigyan kayo ng 10 minutes na cross-examination. Kasi umabot ka na sa pare na part of ribulto lang, umabot na sa pare. Patay tayo niyan. Hindi tayo focus sa usapin natin na patungkol sa ribulto. Yung gano'n na mga pagpapahayag is nonsense. Ano man? Wala. Hindi si Brad Archie nag-focus sa kanilang usapin patungkol sa ribulto. Pumunta na ng pare. Kahit saan na lang siya pupunta. Focus ka, Brad Archie. Focus ka. Kailangan mong mapatunayan na yung si Maria ay Diyos-Diyusan. Ganyan. Hindi ka focus sa tema mo eh. Kahit may trabaho ko dito pero nakikinig ako sa iyo. So, ngayon ibigay ko yung part na sa akin ay moderator sa kanila, ibigay ko kay Brad Jando. Okay, ako moderator dito. Kaya, kung ano yung tanong, wala sasagutin. Ang topic nyo, ribulto. Hindi pare. Okay. Ngayon, sino ka na magtatanong? Ikaw? Sino ka magtatanong? Sige, ito. Archie, ready ka na ba? Tinatanggap mo ba na binasa mo ang 1.25 ng Roma na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Yes or no? Categorical. Pinalitan nga ang katotohanan. Yes. Kasi yung sinasamba nila, instead of yung lumalang, yung ginawa ng tao, yun ang pinalitan nila. So yun po, tinitwist nila yung katotohanan nga dyan sa Biblia. So hindi na ikapagpatataka mga kapatid. Pinalitan nyo yung katotohanan. Meron ka bang mababasa letra por letra sa official doctrine ng Catholic Church o sa CCC na ang Katoliko ay sumasamba sa ribulto? Dito mismo sa hawak ko, hindi dyan sa hawak mo. Meron ka bang nababasa na pinalitan ng Katoliko ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Meron o wala? Tubad.
Okay. Hindi na kailangan yan. Nakikita na natin yan eh. Wala akong mabasa kasi hindi ako nagbasa diyan eh. Objection muna. Ang tanong ni Jared, kasi sabi mo turo namin eh. Eh yan din yung turo namin, di ba? Ngayon, meron ba sa CCC, mababasa mo na turo namin na sambahin ng rebulto? Meron o wala? Sagot mo na. Yung sagot ko mga kapatid, wala kasi hindi ko yan nabasa, hindi ko yan binasa, hindi yan Biblia eh. Di ba? Pero nakikita ako sa dalawa kong mata, yung mga tao lumuluhod at yung mga tuhod nila, mga kapatid, ay sa Tagalog, nakubalan. Nag-aampo, nagpipray, Maria, tabangimi. Sabi ng Panginoon, Juan 14:13-14, pangayo kamo sa mahal, bisan unsa nga butang, pinaagi sa kungalan. Kung mangayo kamo, igahatag ko kini, aron himayaon ang amahan, pinaagi sa anak. Hindi naman sinasabi, mangingi kayo kay Maria na ribulto. Mangingi kayo sa mga santo na ribulto. Kagaguhan yan eh. Kagaguhan yan. Yun yung ginagawa ninyo. Di ba? Saan ba yan? Di ba? Nakikita sa dalawang mata eh. Physical evidence yung nakikita natin. Sige, next question. Ngayon, Archie Angeles, wala kang nabasa, hindi ka marunong sumagot sa tanong. Ibig sabihin, hindi ka talaga Kristiyano eh. 3:15 ng unang Pedro. Tanong, yung pagluhod ba sa mga ribulto? Pagsamba ba sa Diyos-Diyosan yun? Yes or no? Yes or no lang ha? Kasi ikaw, kung saan ka tumatalon, parang kang kangaroo eh. Katanong niya, yung sumasamba ba daw sa Diyos, sa ribulto? Sumasamba na ba yun yung lumulod? Sumasamba yan, hindi nga Diyos yan eh. Hindi Diyos yan, bakit ka lumuluhod sa ribulto? Gamitan niyo naman yung sentido komon. Bakit ka manghihingi sa isang ribulto? Makakatulong ba sa inyo yan? Makakatulong ba? Makirinig ba yan? May tainga yan, pero hindi yan nakakarinig. May mata yan, hindi yan nakikita. Tapos ito twist nyo talaga? Yung katotohanan? Ano naman, Jirit? Ano naman yung question nyo? Mahiya naman kayo sa Diyos. Buhay yung Diyos natin eh. Hindi ribulto, hindi patay. Huwag kang magiging sa ribulto si Pope Francis. Next year, gawaan na namang ribulto. Tapos yung anak mo luluhod sa kay Pope Francis kasi manghingi ng pagpipray. Hindi Diyos yan. Sa Diyos ka manalangin. Gaya ng ginawa ni Kristo. Tanong? Okay na? Okay na? Ikaw tanong ka. Tanong ka mo, pumunta na ka. Pili ko pumunta na. Pwede mo ka na. Sige, pumunta na mo nung Archie. Archie, naa sa among Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Nadungog ba nimo na wala may nag-adoration sa sacred images sumala sa mga doktrina? Yes or no? Nadungog, wala ko na sila nag-adoration. Wala mo na pag-adoration. Kaya na worship yan eh. Sumasamba ka rin, bakit ka mag-ador? Bakit ka mag-honor dyan? Hindi naman Panginoon yan eh, yung ribulto. Bakit ka mag-honor? Bakit ka mag-adoration? Mag-honor ka doon sa itaas ng espiritu at sa katotohanan. Sabi mo, hindi pwede mag-honor. Hindi ba nasa Exodo 20, honor your mother and your father? Tama ba yun o mali? Tama yun, pero hindi sa ribulto. Ginagawan mo ba yan ng ribulto, yung mother mo at sa father mo at saka nilagyan mo ng kandila tapos tinatarukan mo pa ng bulaklak? Hindi naman eh. Pero yung ribulto, pinagdadasal mo, pinagpipista mo pa. Next question. Inamin mo at alam ko nakakaintindi ka naman ng English. Unsay pasabot ni mo ang nag-iingon? Unsay pasabot ang nag-iingon? The honor paid to say, paminaw. Di mo niya paminaw. Paminaw lagi. Unsay pagsabot ni mo ang nag-iingon sa English nga? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Kung sa Bisaya na. Description nyo lang yun. Description nyo, Bisaya. Sabi nyo na hindi yung pagsamba kasi adoration na respect lang. Yung pag-respect, bakit ka mag-respeto doon sa ribulto? Doon ka mag-respeto sa buhay na tao. Doon ka mag-respeto. Bakit respetuhin mo yung ribulto tapos ito balaan ito, sagrado to, tapos mag-respeto ka? Kagaguhan
kalokohan yan, kapatid? Sa dihang girespeto sa mga Israelita ang revolto sa Kirubin. Sakto ilang gibuhat o sayop. Sakto, pero kirubin. Ang kirubin, sir, anghel. Sirapin. So, ano ba yung kirubin? Sirapin. At saka yung anghel. Hindi naman tao yan eh. Hindi naman ripulto yan eh. Ang inyo ha. Ripulto ng inyo ha. Dili na kirubin. Ang monumento sa propeta. Itahod ba sa propeta o wala? Sige, tahod ba sa propeta ang monumento? Bagod tahura. Ganun tahuron manani mo ng monumento. Ginatahod. O ginatahod ba na nato ng monumento? Unsa ba nito mo? Ang mga propeta kuno gitahod ba kuno ang mga monumento? Bagod sila magtahod. Yung magtahod magana ng bato man na. Kahoy simento man na. Gawan niyo naman ang sentido común yung mga question yung mga kapatid. So lahat ng Katoliko diyan, yung mga lumuluhod sa mga ribulto, magtanong kayo sa akin. Mapapahiya lang kayo eh. Kasi wala yung buhay na nililuhuran niyo tapos dinidipitsahan ninyo eh. Ano sabi ng Biblia? Kamangmangan ng mga tao nang sumasamba at nang lumilikha ng mga ribulto. Bakit ka maghingi ng tawad yan? Bakit maghingi ka ng pag-pray? Hindi naman Diyos yan eh. Di ba? Ano ba yung question niyo? Di ba? Ubusan sila ng question, mga kapatid. Kung mabasa na ko, Archie, usa ka propeta mitahod sa monumento sa namatay nga propeta. Dawato nimong namakaka, paingon nimong wala. Tahod, yes, dahil may tahod, pero wala magampo. Nakatawa. Wala nagampo may tahod lang. May tahod lang koreksyon. Kaya naman po siyang Bible nga kayang hubad. Pero diri koreksyon, wala kung may tahod. Ingon ka kaganina dili tahoron. Unya, ingon ko kung mabasa na ko, imo na mong giangkol nga tahoron. Unsa may sakto, Archie? Ang imong giingon nga dili tahoron o ang insakto di ay nga gitahod? Sugod na sila gamit og logic iksyon. Di ko tahuron. Di ko tahuron. Kano magtahon man ka na. Sa Old Testament, kung gitahon niya to sa atong propetaha mga kaiksyonan, sa New Testament pa iksyon, wala na. Hindi na kailangan. Kasi andyan na si Kristo eh. Andyan sa langit. Tapos bumaba dito. Tapos doon naman sa langit. Tapos hindi naman siya pumapasok or makatira doon sa ribulto. Bakit ka magtatahod yun? Asa mabasa, Archie, sa New Testament na dili ipatahod ang revolto sa mga santos. Klaro po yan mga kapatid. Sa Juan 4:23-24, isang Samaritans mga kapatid, nagtatanong ng ating Panginoon Kristo kung anong kagustuhan at kalooban ng Ama kung paano siya sasambahin. Yung sabi ng Ginoong Kristo, mabot ang takna o karon ang takna na ang gusto samahan na managsimba kaniya diha sa Espiritu sa kamaturan. Ang Diyos sa Espiritu man o ang managsimba kaniya, hinahanglang managsimba diha sa Espiritu sa kamaturan. Dili sa ribulto. Ay, pag ito mag-ribulto, sir! Fallacy of Stroman. Wala mang ko nangutana ni Mugsimbaw bang espiritu o dili. Ang ako pangutana, babasa ba sa New Testament na dili na ipatahod ang mga revolto sa mga santos? Kaya naaman tayo nabasa ganina, di ba? Ang gitahod sa propeta, ang monumento sa propetang namatay. Karon, naisip pagbawi, ingon ka mabasa sa 1:4:22-23. Kung akong basahon diri karon, kung walay mabasa diri nga dili na patahoron. Kung mabasa lagi na ko diri nga wa ko malitok ba nga di na patahoron. Di na patahoron ha. Kay Stroman Palase man eh. Kailan ka Stroman Palase? Wa mo ko nangutana ko si bawon ng espiritu dili. Sabi mo, hindi yun ang sabi mo. Stroman Palase galing ko nani. Sige. O siya, pagsabot na mag-Stroman Palase. Stroman Palase, wala ko kasabot yan ha. Kaya magagama magag-learn mga eksensyonan. Kaya dili siya pugoy. Stroman Palase, ikaw nakasabot kag Stroman Palase. Tanan magtao ikson makasabot og Stroman Palase. Stroman Palase? Or kanang inyong ribulto baka Palase. Mo na ikson? Stroman Palase, explain ako sa Stroman Palase ha. Pananglitan, apakatan na example para mailan nyo sa Stroman. Pananglitan yung nani sa boxing, ang imong kontra, kato imong atbang. Pero ang imong isumpag ang referee, imong ikontra ang mga audience mo na Stroman Palase.
wala ka ni target tungkol sa angin mong agbangon. Ako pangutana, babasa ba sa New Testament? Ay mo gihatag 1:4:22-23, wala man dire. 24. Sige. Kung basahon ako dire, o wala madungog ang mga tao. Diba? Kung basahon lagi nako. Unya walay madungog ang mga tao. Nga dili tahuron ang mga rebulto sa mga santos. Nabaka ka, mong dawaton. Dawaton ba na yun, nabaka ka? Ayaw ko, kay suman pa.